medyo na busy kami. So ngayon, papalaser ako ng mata ko. Yan, si Nikon. Siya yung nag-drive sa akin papunta doon. Kasi kailangan, hindi ako makapag-drive after. So yung procedure, parang 5 minutes lang ba each eye, no? 5 minutes each eye lang. Pero kailangan ko mag-stay doon ng mga 3 to 4 hours. So medyo kinakabahan ako ngayon. Medyo nag-anxiety ako. So ikikwento ko na lang sa inyo mamaya yung mangyayari. So, tingnan natin kung pwede ako mag-vlog doon sa loob. So meron rin. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Dito na kami sa clinic. Maaga pa, 7:22. So magbe-breakfast muna kami ni Nikon. Meron Tim Hortons dyan lang banda. So yun, hinakabahan na ako. Mixed emotion yung nararamdaman ko. Excited ako at the same time. Ninenervyos. So tingnan natin mamaya kung ano mangyayari. Tim Hortons. So maglalakad na lang kami ni Nikon. Maaga pa eh. Iiwan lang niya ako dito mamaya kasi po mag-work muna siya, tapos babalikan na lang niya ako. Ay, nakabahan ako. So hindi ako makeup ngayon kasi isa yun sa ano nila na no makeup. Gutom na ako. Nakubahan na talaga ako. Malapit na. 7:30, ano na ba? 7:35 na. Appointment ko is 8:15. So, sagad na lang. Kagala naman ng seafood. So, wala ako ng gum. Para in case magkaroon ako ng anxiety attack before ng procedure. Nakalma ako. At saka, bumili ako ng apple juice in case mag-low yung sugar ko. So, palakad na kami ni Nikon ngayon papunta ng sasakyan. 8:03 na ng umaga. So, ilang minutes na lang. Pwede na kami pumasok sa loob. Ha? Hindi, 8:15. Sakto. 8:15. Dito lang na tayo. So, dyan ako, guys, magpapalaser ng mata ko sa LASIK MD. Dito lang yan siya along sa McLeod sa Calgary. So, ang appointment ko 8:15, ang instruction sa akin, hindi ako pwedeng pumasok before 8:15. So, exactly 8:15 on the dot. Tsaka lang ako papasok. So, yung mga paperworks pang sasignan. Ninenervous ako. Ano yun? Excited and at the same time, kinakabahan. Kasi alam niyo naman, hindi ko pa na-mention sa inyo, medyo may anxiety kasi ako. Anxious ako today. So, itong salamin ko, dalawa to. Magkaiba lang yung color. Meron sila dyan parang lagayan na pwede mo ilagay yung salamin mo doon kung gusto mo lang naman. So, do-donate ko na to siya later. Like, after ng surgery ko. Kasi wala na. Hindi ko naman na siya gagamitin. Sabi nila, pag nagpa-surgery, after surgery daw, magugustuhan mo daw talaga kasi life-changing daw talaga. Sabi na isa sa co-worker ko, you're gonna love it. So, ayun. We'll see. So, ayun. Yung mata ko kasi, lumabo yung mata ko. Nag-start nung first year high school ako. Tapos, syempre, habang nagkakaedad, lalo lumalabo yung mata ko. Magugulat kayo kung gaano kalabo yung mata ko. As in, sobrang labo. Si Nico, nagpa-laser din yung dati dito. Pero, yung kay Nico kasi mababa na yung gado ng mata niya. As in, wala pang kalahati ng sako. So, siya yung nagpilit sa akin na mag-eye surgery. So,
Ayan, few minutes, papasok na kami. Anong ginawa sa'yo sa kwarto? Ano, skinan yung mata ko, chinat. Parang pinabasa sa akin mga letters. Tapos, may namin drops. Check yung thickness ng cornea. So far, okay naman daw. Very thick. So, nag-antay na ako ngayon na tawag ng counselor yun na yung magsasign na ng papers. Tapos, i-discuss na yung payment. Okay. Tapos, yun na. Surgery na. Saglit lang yun. Drive-thru nga tawag nila dito. Okay. Oo. Pero may gamot ako hiningi sa kanila. Yung relaxing. Mababang dose lang naman yun. Pero it will last mga 1 to 2 hours. Bibigay siya mamaya after ng paperworks. Yung operating room nila. It's just a numbing agent if you need it. Because sometimes PRK can be a little uncomfortable. Right. Well, that's fine because Maxidex is drying to the eyes. So the green. Ulo ko na yung process ko doon. Babay gastos na. Yay. Hi everyone! So, it's been 8 hours since nung surgery ko. So, naka-shades ako ngayon kasi ito yung isa sa requirement nila after ng surgery. Mag-shades ka lang para iwas sa dust, iwas sa pag-scratch ng mata, iwas din syempre sa injuries, especially may mga bata dito sa bahay. So, actually, naka-rest naman ako. Pero, Teka lang, umiyak si Isabella. Wait lang guys Nag-vlog ako pero at the same time nakapikit yung mga mata ko kasi as much as possible, kailangan lang naka-closed eyes. So, kamusta ba yung pakiramdam ko? Okay naman sa ngayon. Hindi katulad kanina nung pagdating namin after kong kumain. Medyo may nafe-feel akong kirot at saka mahapdi yung mata ko na luha lang siya ng luha. Tapos, parang merong puwing sa loob, which is normal naman daw yun. So, ang ginawa ko, natulog lang ako ng natulog. Pero every hour, kailangan kong gumising kasi kailangan ipatak sa akin si Nico na drops. So, mayroon akong may tatlong drops na binigay sa akin. Yung isa is 2 drops every hour. Pero kailangan may interval ka na 5 minutes sa each na patak or each drop. Then yung isa is every hour para ma-hydrate lang yung mata ko kasi yung isang drops doon is naka-dry talaga ng mata. So, si Nico, nag-off siya sa work. Siya yung nag-aasikaso muna sa akin dito. Medyo napagod lang ako kasi tulog ako ng tulog. Nakakapagod. Hindi ako sanay na natutulog ng ganong katagal or nagnanap. Ayun, okay naman yung pakiramdam ko. So, bukas, meron akong follow-up check-up sa LASIK. So, 7:40 yung appointment ko na umaga. So, maaga na naman kami. Pero, hindi pa ako pwedeng maligo. After 24 hours pa pwede. So, mag-half bath na lang ako. And then, para mga 30 minutes check-up lang naman yun. Check kung okay ba lahat. Pasyente ko ngayon. Dito na kami sa clinic. Maaga pa. 7:23 pa lang. Si Nikon, bumili muna ng kape sa Tim Hortons. Hindi na ako sumama kasi baka malita ko. Baka may mahabang pila dun eh. Ayun. Tinimat ako. Tataba yung maga. Medyo lang yun. Yung eyelid. Yan.
Actually, mamayang mga noon time, pwede na ako mag-drive ng short distance na. So, ako na susundo kay DeAndre, pero kailangan naka-sunglasses ako the whole time. Kahit sa pagtulog, in-advise nila na mag-wear ng glasses for 1 week. 3 months bago mag-heal totally yung nasa loob ng mata ko. So, yeah, para safe, para sure lang. Kasi, alam niyo na, mga anak ko malilikot. Ayun. Ay, ako. Alam mo yun, sobrang na-recharge ako. Parang I feel good. Siguro kasi excited ako sa magiging buhay or life ko after ng surgery. And at the same time, naka-recharge talaga ako. Kasi since nanganak ako, hindi ako talaga nakapahinga ng bonggang-bongga. Although, yung mga bata, punta-punta, pero alam nila hindi sila nangungulit sa akin. Pupunta lang sa akin si Isabella para i-feed ko siya. Tapos yung mga bata, i-check lang nila ako. Okay lang ako, if kailangan ko ng kahit ano. So, ayun guys. There's na. 25, mga 7:35 ako papasok. Kasi mag-check-in pa ako sa loob. Babayan tayo, dyan yung isang kasabayan ko. Dumating na. Sure. Babalik ulit ako 9:40 kasi ano pa lang, 7:59 kasi yung right eye ko medyo may inflammation sa loob. So gusto ipa-check sa doctor. So dalawang bagay lang daw gagawin, either may ipa-flush yung doctor dito para yung na-cell sa mata ko para mas mabilis yung healing, or tutuklapin na naman yung flap ko. Parang ganun yung sinabi ng babae. So 9:40 si Nikon. Kaya mo na pumunta sa work kasi meron siyang meeting. Doon mo na lang, dadrop na lang niya ako. Malapit sa Tim Hortons ulit. Doon na lang muna ako stay lang ako ng mga an hour or less. So guys, hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina. Follow-up check-up ako. Chinek yung mata ko. Nakita nila, okay yung left eye ko. Pero yung right eye ko may konting inflammation. So, pinabalik ulit ako ng 9:40 para yung doctor mismo yung check. So, ganun naman yung process. Schedule ako para sa OR kasi nandun yung doctor. Mayroon na naman silang ipna-apply na pampamanhid. Tapos, siguro mga 3 beses or twice akong pinatakan. Tapos, nung pagpasok ko sa OR, chinek ng doktor. Naglagay na naman sila another pampamanhid sa akin. Tapos, chinek ng doktor. So, may konting inflammation ngayon sa right eye. Ang ginawa niya, finlash niya yung right eye ko. Tapos, kumuha siya ng, para siyang matulis. Yung skin rip niya ngayon yung mga cells doon na nandoon sa kung saan yung inflammation na part. Then, meron silang nireseta sa akin na antibiotic. Chinek ulit na naman ako sa labas. So, back to zero ulit ako. 24 hours na nakapikit lang kailangan. Apply ulit ng twice a day. Not twice a day. Every hour. 2 drops yung right eye kung saan yung inflammation. And then sa left eye, isang patak lang every hour. Ano pa ba? And then, naka-antibiotic ako ngayon, oral antibiotic na for 3 days lang naman siya. So, yan. Pikit lang ulit mata ko for another 24 hours. Then, follow-up check-up ulit tomorrow at 8:40 in the morning. So, papahinga muna ako and then update ko na lang ulit kay mamaya. Dito na naman ulit ako for follow-up. As usual, maaga na naman kami ni Nikon, kaya dito na naman ulit kami sa Tim Hortons para magkape. So, kape lang ako. Pero kumain na ako sa sasakyan kanina. Kumain ako ng pizza kasi hindi naman akong gamot. Wala na akong time kumain sa bahay. So, after ko ng check-up, i-drop off na ako ni Nikon sa work. So, nagpaalam lang ako na maliliit ako. So, hopefully, ma-accommodate ako na maaga para diretso work na after. So far, okay naman yung pakaramdam ko. Wala naman akong pain na nararamdaman. So, yan. Day 3 na. Day 3 na ng post-op. Okay naman. Sana wala na inflammation sa right eye ko para next check-up ko baka... Kailan bang next yan? 2 months? 3 months? Wala man natin mamaya. So, yun guys. Meron ulit.
Tuesday na lang ulit, 7:30. I can drive na. Done na ang aking check-up. So far, okay naman ang naging outcome. Wala na. Sabi nang nag-check sa akin, so much better na yung mga mata ko, especially yung right. So, i-continue ko lang yung medication ko. Tinaper na siya. Instead na every hour, ginawa na lang niya 2 hours. Tapos, parang sinulat niya na sa paper or dun sa schedule ko kung until when ko siya i-take. So, ngayon, on the way na kami sa work ko, i-drop off na ako ni Nico. Ayun, happy ako sa outcome. Balik na naman pala ako doon sa kanila Tuesday para i-check ulit. So far, sabi niya, getting better na yung left eye ko kasi sabi naman niya, yung mata, hindi naman siya parehong yung vision right away. So kahapon yung left ko medyo malabo pa. Pero ngayon, getting better na din. So, ayun. Saka ba tayo? Nasa Crowchild na kami. So, mamaya ulit ka. Ang ointment, oh. Last na to na ointment. So, second night lang siya. So, sabi sa akin kanina, last na lang tong per bedtime. Nanta ko lang si Nico siya maglalagay. Halika na, be! Lagay mo na yung anak ko. Say hi. Hi. Mommy had her surgery. Yeah, mommy had eye surgery. Yeah, she always wear glasses. Kagabi natatakot ako. Baka gumalaw to si Bella. Saglit. Ablisa. Bye. Bye, guys. Bye-bye. Palagay ako kay Nico. Bye, I Ayoko love lang you. tong ointment kasi nagbe-blur Mama, see it. blurred See yung it. mata ko, Mama, paningin ko. see it. Wait lang, anak. Wait Kiss, lang. kiss, Mom, kiss. Do you feel us moving? Hmm? You feel us moving? Yan, ang makulit na bata. O, say good night na. Good night. Say good night, everyone. Good night, everyone. Bye. See you I tomorrow. love you. So, ika-4th day na aking post-op ngayon. Medyo okay naman yung pakiramdam ko. Yung vision ko okay naman din, nakita ako. Hindi na ako nagsalamin or anything. So, yun lang. Pag natutulog ako, suot-suot ko tong sa LASIK. So, pag lalabas ako, ina-advise nila na magsuot pa din ng sunglasses. Syempre, during daytime lang para iwas sa mga alikabok na makapasok sa mata. So, pag dry ang mata ko, ito yung na-apply ko. Yan. Systane. Para lang ma-lubricate yung mga mata ko. Kasi yun nga sabi, pag meron kang nararamdaman na makati sa mata mo, ibig sabihin, dry yung mata mo. So, yun guys. Kung napapansin nyo, hindi naman siya namamaga or anything. Hindi compared nung first day ko ata nakunan yun. Yung nandito ko, medyo mamaga. Pero wala na. So, yeah. Sunday ngayon, maglilinis. And then sa hapon, maglilinis lang ako ngayon. And then sa hapon, bibili alis kami kasi mag-grocery ng mga ulam. Tapos, bibili ng gift para sa kapatid ko kasi nag-birthday siya nung araw mismo ng surgery ko. Pero, kasi may work din siya. Tapos, meron akong surgery. So, hindi ko pa siya nabilan ng gift. So, mamaya, bibili kami para bibigay ko sa kanya bukas. So, yun. So far, okay naman. Nakakatulog naman ako. Tapos, kanina nainom ko na pala yung oral antibiotic ko. Yun yung pinaka-last third day. So, pinatapos lang sa akin yun. Tapos, yung ointment is done na din. Morning, everyone. May work ako today. Actually, nandito na ako sa parking. May nahanap ko. Teka lang. Maaga pa ako. Maaga yung pasok ko today, 6 p.m. May itsura ko. Mga mata ko, okay naman. Hindi lang ako nakatulog kagabi masyado kasi sobrang sakit ang tiyan ko. Actually, hanggang ngayon masakit pa din. Nag-hot compress din ako hanggang sa nakatulog ako. Medyo may mga ano ko ngayon. Yung tiyan ko may mga marks ng
nang mainit. Teka, magkikilay lang. Pangit kasi ang kilay ko eh. Masyadong kalbo. Namipis na. Dati nung bata ako, medyo kapal-kapal pa yung kilay ko. Pero ngayong may edad na ako, wala na. So, bukas, maaga na naman ako. Kasi mayroon naman akong appointment. Yung follow-up check-up ko para sa mata ko. Tuesday ng 7:30. So, magpapaalam ako mamaya sa manager namin na malilate lang ako bukas. Kaunti. Mga 30 minutes siguro. Malilate ako ng mga 30 minutes. So, today, sakit talaga ng tiyan ko, guys. Nagdala nga ako ng pamahid. Yung pangsakit ng tiyan. Ang Alcampurado ba yun? Mamaya na lang ulit, guys. Mag-work muna ako kasi kailangan by 6 PM. Doon ako sa loob ng office. So, mamaya na ulit, guys. Morning, guys. Maaga ako today. Kung nakita yung sarilo. Ano lang, 6:25 ng umaga ngayon. May work ako today pero pupunta muna ako sa eye appointment ko. I-check nila kung kamusta yung mata ko. Almost 1 week na. Bukas, 1 week na siya after ng surgery ko. Ganun siya. Parang kailan lang, bilis. So far, okay naman. Wala naman akong nafe-feel sa mga mata ko. Ang ano lang is, minsan gigising ako, medyo parang cloudy yung paningin ko. Which is normal lang naman daw yun. So, it'll take weeks to months bago siya mag-totally heal. Actually, 3 months yung healing niya. Katulad sa naman siya kung mga unang araw. So, ayun, okay naman. Like, hindi naman wala akong pain na nararamdaman. Parang normal. As in, wala lang. Prepare lang ako ng baon ni DeAndre kasi may pasok din siya. Gigising na rin yun in a few minutes. So, prepare lang ako ng baon. Naantay ko, naglagay kasi ako ng cheese stick sa air fryer. So, after nun, alis na rin ako. Ayan, nalimutan ko mag-init ng tubig. Magbaon ng kape. Talaga ako, guys, kasi hindi na ako nagsasalamin. Although yung mata ko, syempre, pa siya, alam mo yun, pag nagsasalamin ka kasi iba yung mata mo, parang pagod. So, ganun pa yung mata ko ngayon. Wala ako isang kape. 7:30 yung follow-up ko today. Aga, no? Grabe. Yung nagpa-surgery ako Wednesday yon, Tuesday na. So, 1 week na. Ang bilis, sobra. Sobrang bilis. Yung ate ko magpapa-eye surgery din siya. Bukas naman yung appointment niya. Hindi kami nagsabay kasi that's the schedule ng work. Kaya, although, wala namin sa although sabay kami nagpa-consult nun. Excited na rin siya. Okay, sakay na. So, mag-GPS muna ako kasi hindi ko kabisado papunta doon. So, mamaya na lang ulit, guys. So, kakatapos lang ng aking follow-up. Sabi ng nag-check sa akin, doing good yung mata ko, considering na mataas yung prescription ko. So, happy ako. Magtatawag na lang sila sa akin for follow-up in 2 weeks. So, phone call, appointment na lang siya. And then, so, ayun, guys. Punta na ako sa work ngayon kasi para makahabol ako. Sa 8:30 ako. Kung mas makapasok ko mas early, mas better. So, mamaya na ulit.